May nag-comment guys, sabi niya, ang endometriosis, pwede din pala daw maging cancerous. Pag pinabayaan mo yung endometriosis talaga, maaaring mapunta talaga siya sa cancer. Katulad na lang sa akin, di ba? Bukol na tumubo sa akin, ovary. Yung sa akin lang kasi, may solid part. Bukol siya, tapos mayroon siyang solid sa loob. So, yun yung nakakabahala. So, ngayon, yung endometriosis, nag-start kan talaga yan sa maliit. Maliit lang siya. Tumagal ng tumagal, lumaki siya. Kasi may pinatake sa akin yung doktor na para makontrol siya. Kasi ang pills naman ay nakakakontrol ng pain. Tapos, lumiliit din siya. Yun nga lang sa akin, nung tinigil po yung gamot, lumaki na naman siya hanggang sa ito nga, naoperahan ako. So ngayon, kung pinabayaan ko yun, posible talagang maging cancer. Kasi nga, doon sa transvaginal ultrasound ko ay borderline malignant. So, di ba, pag sinabi nating malignant kasi, consider as, cancer, di ba, pag malignant. Kaya nag-decide na talaga ako, ipatanggal yung mattress ko. Mga kababaihan, panahon natin ngayon sobrang dami na talaga, kundi PCOS, endometriosis, adenomyosis, ovarian cyst. Kaklase lang naman yan sila eh. Ngayon, kung kayo po ay mayroong mga ganyan, ipapa-monitor niyo po. Huwag niyo po siyang pabayaan na yung parang self-medication, mga ganun ba, tas hindi niyo pinapatingin sa doktor, hindi kayo nagpa-transv, hindi niyo mamamalayan na yung pinabayaan yung endometriosis, yung bukol, ay cancer na pala. Kasi siya guys, nanganganak siya, lumalaki siya. As minsan nga, nagkakaroon pa siya ng galamay, ganun. Kaya wag natin pabayaan para hindi talaga mauwi sa cancer. Kasi kung maliit pa siya at maagapan siya, walang problema.